Yo, what's up mga ka-Easy? Good day po sa inyo. So ngayong araw dito tayo ngayon sa Easy Jersey Pangasinan, dito sa Bayambang Pangasinan. And a-awardan natin si Boss Pete because natapos na nila yung kanilang investor payment sa atin after 2 years. So 2 years na tong branch nila. So kasama ko ngayon si Boss Pete and si Ma'am Tin Hello po. Junio. Lilibot namin kayo sa branch nila. And then also pag-usapan din natin paano sila nagsimula, ano yung mga struggles na kinaharap nila, and ano na yung status no Easy Jersey Pangasinan ngayon. Itong certificate na to, kaya pakita mo Boss Pete. Yan, itong certificate na to is a certificate natin na saying na natapos na nila yung kanilang investment period, which is yung 2 years. So sa nagtatanong sa inyo, ano yung investment period ng Easy Jersey, bakit may ganun, paano sila nagsimula sa pagkakaroon ng sarili nilang branch. Pero bago yan, ilibot muna namin kayo dito sa branch nila. So ito yung printing department. Nagsimula kami dito, isa. So ito yon printer 1. So hanggang naging dalawa, printer 2. At lumaki, syempre, naging 3 na. So ang kabuuan dito, ang printer namin ay 3 na Epson. Ito ang admin department namin. So nagsimula kami dito, isang secretary lang. Tapos ngayon, 3 na sila. Kaway naman, mga idol. Oh, ayan. So, yung isa nakauwi na kasi anong oras naman, 6 o'clock na. Tapos, eto, nagsimula din kami, isang graphic artist lang. So, ngayon, dami na naming computer dito. Umabot kami sa 5 na graphic artist. Dito sa may production area kung saan tinatahi yung mga jersey. Yun, ang dami nila, kumpleto. Hello! Hello, vlog! Ayan. So ayan, mga seryoso. Ngayon, nagsimula din kami dito. 3 mananahi ito. So ngayon, umabot na sila ng 15. So ang makina rin, 10 lang yung una. Pero ngayon, halos hindi na magkasya rito sa loob. Hindi ko na mabilang kung ilan to. Why, yan. Welcome back. Nandito na tayo ulit. Kausap natin si Boss Pete and si Ma'am Tin. So, ito yung bahay nila sa Pangasinan. So, 2 years ago, pumunta kami dito. Wala pa to. Dati yan yung baba is bakanting lote yan. And then, napag-decide na namin na lagyan na siya ng bubong ang gawing production. So, yung nakita nyo kaninang tahian, yan na yun ngayon. Pero dati yan, parang talahiban lang yan. And inayos lang namin. So, naalala ko before nag-start sila is bilang ahente. Tama, Boss Pete? Tama po, tama boss. So, nagkakilala kami sa isang tryout tournament sa Marikina. And then, kasama yung anak niya. So, Boss Pete, kwento mo. Galing kami Pangasinan, naghanap kami ng opportunity para makapaglaro yung anak ko sa basketball. At sinubok namin sa Manila na mga tryouts. May nakita naman ako, tryout sa Marikina. Yung yung nasalihan pala namin na liga ay ang team owner nun ay si Easy Jersey o si Boss Emerson. So Ayun, kasi ano yun, MPBL Juniors yun. Then, nung season na yun, kami yung may hawak nung franchise na yun. So, kami yung naghanap ng players para maglaro sa, anong age group yun? 17 under? 16 16 under na age group. junior in PBL. Tapos, nandun din si Boss Pete. Siguro nag-research siya. Alam niya na Easy Jersey, parang nagbebenta kami ng jersey. Then, doon siya nagsimula maging ahente. Then sa pag-aahente niya, pabenta-benta muna pa isa-isang team, pa dalawa-dalawang team, hanggang parami na lang parami yung benta niya. And then, tinayuan na namin siya ng branch dito sa Pangasinan. Marami nagpi-PM sa akin, Boss, paano ba mag-franchise ng Easy Jersey? Kasi yung Easy Jersey natin, Boss Pete ngayon, is nasa 30 plus branches na siya. So, very unconventional yung style ng ating franchising. Kasi, wala kaming hinihinging fee doon sa tinatayuan namin ng branch. Tama, Boss Pete? Tama boss. Yan. So, ang ginagawa namin, ako kasi naniniwala ako na pag alam mo yung business, magtatagumpay ka, no? Madali sa yung mag-work
So, ang mga may branch din sa amin, usually mga ahente rin namin. Sabi ko sa kanya, ang lakas mo bumenta ito sa Pangasinan. Pumupunta ka pa sa amin sa Manila para magpagawa. And then bumabalik ka ulit ng Pangasinan para ihatid yung mga pagawa mo. So, doon namin na pag-decide na magtayo na lang kaya tayo doon sa Bayambang. Tapos nung pumunta kami dito, nakita ko nga may bakanting lote. Sabi ko, Boss Pete, pwede ba yung magtayo dyan? And then pumayag sila, okay lang daw. So, yun na. Tinayuan namin siya ng tahian, may printing din siya, may heat press. And then syempre may customer na siya that time, kaya mabilis na sa kanya makabenta. Yung kanina pinag-uusapan natin is the investment period na 2 years. Kasi syempre yung aming puhunan dito, may mga investor din ako na nagpapahiram sa akin ng pera. Mga kilala ko rin naman, hindi talaga siya formal investment mga kilala ko rin na nagpapahiram sa akin, then ibinabalik ko yon with interest. Pero yung pera na binibigay nila, pinapagamit sa akin, tinatayo namin ng mga branches. Kaya rin mabilis dumami yung mga branch namin dahil dyan. Boss Pete, ngayon, ilan na ba ang tauhan mo dito sa Easy Jersey, Pangasinan? Sa ngayon, boss, nasa 40 plus. Sa 40 plus yung mga mananahi, tama? Lahat kompleto na yun, boss. Mananahi hanggang secretary. Lahat ng department, printer, tawag dito, yung quality control department, sa artist department, staff department, yun. Tapos yun, so ngayon, after 2 years, nagsimula sila sa 2 mananahi lang. Ngayon, meron na silang 15 mananahi na sila. Then, artist nila is Tatlo. tatlo. And then, ito market nila, ito mostly from Pangasinan talaga. So, Boss Pete, ano ba yung mga kinaharap nyong mga problems before? Kahit yung mga maliliit lang na problema. Syempre, una, nakakabigla kasi hindi naman kami talaga negosyante, lalo-lalo na sa sublimation. Hindi naman kami talaga linya dito. At ang dami, mula sa tao, sa management, syempre sa marketing. Mga usual nilang mga problema, syempre, alam mo kasi sa business na to, nagmamanage kami ng mga tao, mga mananahi, marami yan. Mga taga-heat press. So, iba-iba yung mga ugali kasi mga taga-iba, taga-probinsya, iba taga-malayo, baga may taga-Visayas, taga-Mindanao, especially sa amin sa Talipapa. Mga iba-iba yung ugali nila na nagsasama-sama. So yun, pagsubok din yun na minsan may nag-aaway, minsan may nagkakatampuhan and all. Boss Pete, kwento mo naman sa amin paano ka ano yung mga customer mo rito sa Pangasinan, and then paano kayo nakakatulong din sa community nyo rito, and ano yung mga customer nyo rito? Karamihan ng mga customer namin dito, 80% Pangasinan talaga. So, mayroon tayong nilulunsad na mga paliga. Sa mga paliga na yan, syempre nakakatulong din tayo sa mga organizer sa pamamagitan ng mga liga package na inaalok dito. So, yung mga nagpapaliga, hindi na rin sila gaanong nahihirapan sa paghahanap ng kanilang mga gagamitin. So, yun, isa sa mga yun, syempre sa mga tumatangkilik ng gawa, hindi mo na kailangan magbayad ng mahal para magkaroon ka ng quality na jersey. So, doon pa lang, na sila, nakakatulong na tayo doon. Tao, syempre, na nagtatrabaho sa amin, nagkaroon sila kahit papaano mga kabuhayan. Isipin natin na 40 katao yun na nandito sa amin. So, nakakatulong sila dito sa community nila sa Bayambang. Yung iba, naturuan nila manahi. Yung iba, naging trimmer nila. Iba, taga-heat press. So, aside sa pagbibigay ng murang jersey dito sa area nila, nakakatulong din sila sa community. And also, meron sila paliga rito yung ECBL. So, dito sa Bayambang yan. And then, pati yung mga ibang karating na bayan sa Pangasinan nagpapagawa sa kanila. Boss Basista, Bautista, San Carlos, yan, Binmaley. Oh. So, meron din kayong mga customer doon. Yes, umaabot tayo dyan. Aguilar, mga Taram, Yan. Kalasyaw. Yan ang mga customer nila. 2 years na yung Easy Jersey Pangasinan. And then yung aming investment before na sinimulan, lumaki na yung business. And then itong certificate na to is to appreciate yung kanilang effort within the 2 years na pagsisikap nila. And ako, happy din ako bilang pinaka-owner ng Easy Jersey na may natulungan din ako na magkaroon ng negosyo, kasi naniniwala ako na ang success hindi lang naman sa marami kang pera, no? Ang success is kung marami ka ring na mentor, kung marami ka ring natulungan o naturuan na magnegosyo. For me, that is success. So this is Easy Jersey Pangasinan, and then itong branch na to is sa kanila na basically.
I congratulate Boss Pete and Ma'am Tin for wonderful 2 years. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin ang aming business with them. As a mother company na AC Jersey, wala naman kami hiningi sa kanila kundi parang royalty lang. So yun ang aming form of business. So mga tatanong dyan paano mag-franchise. Actually, hindi kami nagpapa-franchise talaga. Within our circle lang din kung nag-aahente kayo ng jersey or kasama namin kayo sa production, nakita namin kayo ng potential. Usually kami nag-o-offer na magtayo kayo dun sa gantong area, sa lugar mo o sa probinsya mo. And then sa funding kami na pong bahala. Yan po ang aming form of business. And then after you pay the investor, which is yung initial investment natin, sa inyo na tong branch. And then si Easy Jersey lang as a mother company, nanghingi lang ng royalty. So ganun ang aming form of business. Sa mga nagtatanong, ito na po yung gusto nyo malaman. So hindi po kami nagpapa-franchise talaga. If you want to learn about Easy Jersey, you must have to be one of our agents. Nagbebenta ka na rin or employee or nag-training ka sa amin ng ganito katagal para magkaroon ka ng sariling branch. So yan, i-award na natin ngayon yung certificate, small token to ng appreciation na natapos na nila yung kanilang investment period and now sa kanila na tong branch na to. Okay? At 100% sa kanila na. And then nasa likod nila yung Easy Jersey, tutulungan sila along the way. Boss Pete. Ayun, ito hindi ako makapaniwala nga na may certificate na matatanggap at umabot kami sa ganito na 2 taon na natapos. Siyempre gusto kong magpasalamat sa AC Jersey. AC Jersey yan ay Boss Emerson yan, Emerson de la Cruz. Thank you ng marami kasi hindi lang naman production yung ibinahagi nyo sa amin, kundi talaga yung buong kaalaman at ang buong kaisipan nyo kung paano ang isang maging negosyante. Na yun ay hindi naman na mawawala at nasa amin na at magagamit namin yun hanggang kami ay nabubuhay. Yun naman ang pinagpapasalamat ko ng marami. And also ako, syempre, total, di ba, ako nag-share din ako ng mga blessing and knowledge. And then sila rin naman ngayon dito sa lugar nila. Sila naman yung nag-share ng kabuhayan and then ng tulong sa mga kababayan niya. And then ganyan din ginagawa natin doon sa iba pa nating branch. So marami yan, from Isabela hanggang Quezon. Marami tayong branch. So, Ma'am Tin, may sabihin ka? Po, magpapasalamat lang po kami sa mga blessings na dumating sa amin. Yun lang po. Salamat ng marami kay Boss Emerson at Ma'am Kathleen sa tiwala na binigay nila. Actually, Ma'am Tin and Boss Pete, nagsisimula pa lang po tayo. Ito pa lang yung start nung inyong journey and success. And I hope na lumago pa yung business nyo and dumami pa yung mga customer nyo. And alam nyo, magkaroon pa kayo ng ibang branch dito sa Pangasinan o sa mga karatig na bayan o provinces, talaga maabot nyo sila. Bigyan natin din sila ng work. At the same time, yung product natin na maganda, mura, quality, na mababa lang yung presyo, na hindi ganun kamahal. Malaking tulong yan para sa mga kabataan na nangangarap mag-basketball, and sa mga business din na matipid, na nakakatipid sila kahit papano sa uniform nila. And kung meron kayong mga paliga, mag-PM lang kayo kay Easy Jersey Pangasinan, kay Boss Pete and Ma'am Tin Hunyo. And then tutulungan nila kayo when it comes sa mga kailangan nyo, trophies, mga shirt ng mga committees, lahat ng tulong na pwedeng i-offer ng Easy Jersey para maging successful yung liga nyo, maging partner nyo kami. Magsabi lang po kayo. Okay? So, yun lang mga ka-Easy. Maraming salamat sa inyo. Boss Pete, Ma'am Tin, thank you very much. Thank you. Yun lang mga ka-Easy. Bye.